Isa na namang breaking news mga kapatrol. Koshigaya Alphas, puspusan na ang ensayo and preparation sa Japan B-League season, pero ang nakapagtataka ay wala pa rin si Kai Sotto. At bakit kaya? Well, obviously, sa October 6 pa ang unang laro ng ating idol sa Japan B-League, kaya siguro there is no need na sasama kaagad si Kai sa kanilang training camp ng Koshigaya Alphas dahil almost 2 months pa ang unang laro ng Alphas. There is a possibility na ma-burn out na naman si Kai, kaya siguro minabuti ng kanyang kampo na magpapakondisyon muna dito sa Pilipinas bago sila sasabak sa team training camp. In full blast na kasi ngayon ang ensayo ng Alphas, which is understandable dahil ka-pro-promote lang nila galing sa secondary division patungong Japan B-League 1 ang Premier League. Kaya gustong dalhin ng Koshigaya Alphas ang winning tradition galing sa kanilang B2 League patungong B1 na kung saan gumawa sila ng malaking upgrade sa pamamagitan ng pagkuha ng ating idol na si Kai galing sa Yokohama B Crusaders. Isang napakalaking isda ang nakuha ng Alphas and they intend to use Kai as their main offensive option. At dahil nakuha ng Alphas si Kai, ay siguradong magiging instant contender ang team kahit na galing sila sa B2, ay very solid ang kanilang frontline with Kai Sotto leading the way. Especially now na kagagaling pa lang ni Kai sa isang napaka-impressive game against European powerhouse Latvia, siguradong napakataas ngayon ng kanyang kumpiyansa, plus the fact na mas lalo pang lumalaki ang kanyang katawan at malakas na. Bumuti na rin ang kanyang stamina at mukhang mas bumibilis pa si Kai ngayon at nagiging napaka-explosive sa kanyang mga galaw. For sure, napaka-excited na ni Kai na sasabak muli sa action dahil napaka-inspired rin itong ating idol ngayon dahil sa di umanong girlfriend niya. So in other words, ay lahat ng kailangan ni Kai to perform at the highest level ay kompleto na. Physically, mentally and emotionally, at maganda rin ang support system ni Kai, kaya all the ingredients for success ay nakahanda na. Ang kulang na lang ay ang gagamitin ito pagdating sa Japan B-League new season na kung saan makakalaban ng Koshigaya Alphas ang Alvar Tokyo ngayong October 6. Matagal-tagal pa ang unang laro ni Kai, and one could just imagine kung gaano nakalaki ng katawan ni Kai pagdating ng October. Meron pang more than a month si Kai na patuloy na magpapalakas ng kanyang katawan, and from the looks of it, ay ibang Kai Sotto na ang ating masisilayan pagbalik niya sa Japan. And for the meantime, ay patuloy ang special workout ni Kai designed by his personal strength and conditioning coach na si Melantin. At balitang NBA naman. Ipinahayag ng dating Boston Celtics kung paano nakasira sa lahat ang paghawak ng Team USA kina Jason Tatum at Jaylen Brown sa Summer League sa Las Vegas isang buwan matapos makuha ang kanyang unang NBA championship. Sinabi ni Jaylen Brown na lumipat na siya sa pagtuon sa Banner 19. You get more motivation to follow it. So for me, it is back to ground one. So my mindset is championship. It's over now. And now we've got to get back to work. Sabi ng this year's Eastern Conference and NBA Finals MVP na si Jaylen Brown. Ibinahagi rin niya na ang hindi pagkakabilang sa kanya sa Olympic team ay isa pang pinagmula ng inspirasyon na magpapaandar sa kanya. Super fired up. I've got all the motivation in the world. I love that, honestly. Yan ang sabi ng 3-time All-Star na si Jaylen Brown. At habang inilarawan ni Jason Tatum ang kanyang karanasan sa Team USA sa Paris Olympics ngayong summer bilang challenging and humbling, maaari rin niyang gamitin ito bilang inspirasyon habang ang 26 years old star is entering his peak of his powers, builds his legacy. They just ruined everything for the NBA now. The USA team did, cause now they just built a dynasty. You already told Jaylen Brown he wasn't elite, so he is already on a revenge tour. Yan ang pahayag ni Jeff Teague on the Club 520 podcast. And now you are telling Jason Tatum
He is the worst player out of all the elites, pretty much. Out of all the top players in the league on the Olympic team, and you are telling me I'm the worst one? I'm on that. Tulad ng binanggit ni Tig, sa kabila ng pagiging tanging 2023-24 All-NBA First Team selection sa roster ng US Men's Basketball Team, si Jason Tatum, kahit na ang Team USA ay nabaon ng double digit laban sa Serbia at pumasok sa final quarter na naghabol ng 13 points, inisip ni head coach Steve Kerr na mas makakabuti sa koponan na nasa bench lang itong si Jason Tatum. So dapat itong magbigay ng dagdag na sigla kay Jason Tatum. At sa punto ni Tig na ang mga pangyayari ngayong summer ay makakatulong ito sa Boston Celtics na magtatag ng dynasty. Isang mahalagang pag-unlad na magpapatunay sa prophecy ng dating All-Star na nagkaroon ng panandaliang stint sa Boston Celtics noong 2020-21, ang pagkakaroon ng 8 miyembro ng kanilang rotation mula sa kanilang kampiyon na kupunan na may kontrata ng maraming season. 15 out of 17 players ng Boston Celtics para sa 2023-24 campaign, kabilang ang mga nasa two-way deals, ay babalik upang tumulong sa kanilang pagsusumikap na makuha ang susunod na hakbang sa pagtatayo ng dynasty na binabalaan ni Tig. Nagsisimula ito sa pagtanggap ng kanilang mga championship rings at pagtaas ng Banner 18 sa TD Garden Rafters noong October 2022 noong nakaraang taon, bago ang tip-off ng kanilang opening night rivalry laban ng New York Knicks. Habang si Zion Williamson nagiging mas macho. Cheers kay New Orleans Pelican star Zion Williamson. Mukhang seryoso na siya sa pagbabawas ng timbang ngayong off-season. Sa mga larawang na i-post sa social media, kitang-kita na pumayat ang forward ng Pelicans. Nakunan si Zion Williamson ng mga picture kasama ang mga batang dumalo sa kanyang libreng basketball camp sa Spartanburg, South Carolina. Pero kung masyadong payat siya, baka naman mabawasan ang kanyang warpas sa loob ng court. At ayon kay Williamson, nasa 281 pounds siya sa kasalukuyan, 285 pounds siya nung nasa Duke bago kinuha ng Pelicans bilang number 1 overall pick noong 2019 NBA Draft. Ang plano raw ay bumaba pa siya ng 272 pounds kapag nagsimula na ang 2024-25 regular season. Nakalista ang 6'6" star sa 284 pounds nung nakaraang season at sinasabi ng observers na masyadong mabigat kaya bawas ito sa kanyang liksi at bilis. Pinuna ni na Charles Barkley at Shaquille O'Neal ng TNT, gayon din si Stephen A. Smith ng ESPN ang timbang ni Williamson noon.